Okay, good morning again, grade 10 students. Before we continue our lesson about RA 9211, or also known as Tobacco Regulation Act of 2003. Correction ha, doon sa first video natin na napanood ninyo is about nakalagay doon ay regulation or Tobacco Regulation Act of 2002, pero ang totoo is 2003 ha, so don't be confused on that. 2003 pa talaga. Okay, and a follow up ano ko lang din, just to remind you about the poster making. Gagawa kayo about dito sa topic natin. Halimbawa, smoking ban, or anti-smoking, or quit smoking, ganyan. So, marami naman example sa Google. Pili na lang kayo doon kung ano yung kaya nyong anuhin doon, i-drawing. So, syempre, the more na maganda ang gawa nyo, syempre, mas mataas yung grade ninyo. Ilagay na lang po sa bond paper, or Oslo, or sketchpad. To be submitted on Friday. Kaya ba ng Friday? Or sige, extend ko hanggang Sunday. Pero sana magawa na ng Friday para madaling checkan. Ayoko kasi ng pag nag-due date ako, tapos ang dami kong hinihintay. Hindi ko na i-record lahat kasi natatamad ako bungi-bungi. Ayoko nang balikan yung mga nalilate. So, sana pag Friday, marami na mag-submit para hindi na ako yung may magsasubmit ng Sabado, may magsasubmit ng Linggo, anong oras. Imagine niyo, nakatutok din kami 24 oras. Charot lang. Yun. So, sana Friday pa lang may submit nyo na. Yung mga medyo tinatamad-tamad, ayun. Hanggang Sunday naman. Pero sana wag kayong tamarin. And, ma-inspired na lang kayo sa mga dito sa topic natin, and ma-discourage kayo sa paggamit ng tobacco. Okay? And pwede nyo namang i-share din yan sa family ninyo na kung sino yung nag-take ng cigarette. So, sana mag-quit smoking na siya. Okay? Kasi hindi lang yung sarili niya ang magiging healthy, kundi kayo maliligtas din. Okay po? So, ayun. Poster making, lagay sa bond paper, sketchpad, or Oslo paper. Tapos, picturean nyo habang ginagawa nyo and the finished product. Okay? So, sinabi ko na yan doon sa natin, sa lesson nyo kahapon. Okay? So, inuulit ko lang para hindi kayo malate. And, kasi, once na nilagay ko na lang agad kung ano yung assignment, yun na lang. Hindi na panonoorin sa video. Okay? So, ayun lang. So, as we continue about our topic, Tobacco Regulation Act of 2003, this time, alamin natin yung mga harmful substance in tobacco. Okay, ano nga ba bakit nakakamatay itong sigarilyo na to, at hirap na hirap mag-quit ang mga everyone. Okay, so these are the harmful substances in tobacco. Number 1 is acetone, or alam natin na ito yung pangtanggal ng cutics or the nail polish remover. Yan, so acetone. Another one is acetic acid, vinegar additive. Ayan. So, next, arsenic or the rat poison. Imagine niyo, sinisinghot niyo yung pampatay ng daga. Diba? Diyos may marimar naman. Next, butane. Ito yung cigarette lighter. Ayan, cadmium. Ayan, yun yung mga laman ng sa battery. Cadmium. Next, DDT. Hindi ko lang na-search ko ano yung DDT na yan. Pero insecticides kasi yan. So, diba, tignan nyo mga insecticides. Papatayin kayo talaga. Hayop ba kayo? Charot. And the next, ethanol. Alcohol.
Siyempre, pag nasobrahan kayo sa alcohol, delikado talaga. And then, formaldehyde, the preservatives, and cyanide, gas chamber, methane, used like gasoline, naphthalene balls. Okay? Next, nitrobenzene, gasoline, nitrous oxide, disinfectant. So, ayun, ang mga harmful substances in tobacco. Next, how smoking causes harm. Paano ba tayo unti-unting ano bang pinanggagalingan kung bakit tayo na hihirapan or bakit tayo nagkakasakit dulot ng paninigarilyo. Kasi the more chemicals and toxins inhaled, the greater the risk. So, 'di ba, mas panganib kung mas marami or kung toxic ang ating nalalanghap, the more chances na pwede tayong mamatay. Nasa peligro yung buhay natin. Okay? So, number of cigarette smoke. The more cigarette smoke, the greater the risk. 'Di ba? Kung marami kayong inupaop or marami kayong hinit-hit na sigarilyo, mas malaki ang peligro. Next, duration of smoking. Kung gaano katagal kayo naninigarilyo. The longer you smoke, the greater the risk. 'Di ba? Kung gaano kayo talaga katagal. Imagine niyo kung ilang taon na kayo naninigarilyo. 'Di ba? Or halimbawa tatay niyo, 'di ba, nag-start na manigarilyo mga 14 pa lang. Kumbaga na-curious lang siya kung anong lasa ng sigarilyo. Then nagustuhan, tuloy-tuloy. Ilang taon na si papa niyo? Pakitanong nga. Mas malaki na yung peligro kung ilang taon na siya ngayon. 'Di ba? Next, age started smoking. So, the younger you started, the greater your risk. 'Di ba? Yun nga, kung nag-start pa lang ng curiosity age, bawa yung teenager, yan, or baka nga elementary pa lang, natikman na yan 'di ba? Tapos tuloy-tuloy na hanggang ngayon. So, medyo bawas-bawasan na kamo. At hanggat maaari, pwede namang iwasan. Next, pattern of inhaling. The deeper you inhale, the greater your risk. 'Di ba? Kung gaano kayo umupaop, bawa yung singhot na singhot kayo, singhot ba tawag doon? Ayun, ganon. Mas peligro kasi syempre yung baga natin, number 1 yan. Lung cancer, yun ang karamihan kinamamatay ng paninigarilyo. So, shout out again sa mga naninigarilyo. Bawas-bawasan na or hanggat maaari, quit smoking. Okay? Next, smoking kills. Nung Presidente pa si Benigno Aquino III, nilagdaan niya yung Republic Act 10643 on July 2014 na kailangan merong nakalagay na smoking kills doon sa cigarette pact. It is an act to effectively instill health consciousness through graphic health warnings on tobacco products. This law requires tobacco product packaging to display pictures of the ill effects of smoking, occupying the bottom half of the display area in both front and back side of the packaging. Ayan, so nagawa na naman ng RA 10643. Si Benigno Aquino III naman to on July 2014. Kasi nga, para lang maiwasan ang paninagarilyo ng mga tao. Minsan nga, hindi lang mga lalaki, meron din mga babae, at meron pang mga buntis.
'Di ba? Hindi, parang hindi sila makukumpleto ang buhay kung walang sigarilyo. 'Di ba? Minsan parang hindi kumpleto yung kain nila kung walang after kumain may sigarilyong kasunod. Tipong ganun. Meron naman bago mag-CR or habang nagsi-CR, nag-i-smoke. Kapit yung mga binubugay niya, kumakapit na yun sa wall, 'di ba? So ganun, 'di ba? Naku, Diyos me marimar. And si Presidente Duterte naman, ayan, siya talaga yung nagpatupad ng smoking ban sa mga kahit saan. Nationwide smoking ban ipinatupad ni Duterte na hindi pwedeng manigarilyo kung saan-saan. Yan, kahit sa kalye or bawal manigarilyo. Pag nahuli ka, hulihin ka ng MMDA. Okay? So, and later sasabihin ko sa inyo kung ano yung mga offensement na pwede nyong pwedeng maging what do you call this, penalty pag kayo ay nahulihan manigarilyo, kung sino man yung smoker doon. Okay, kaya pinatupad ni Duterte to, ayan na, nag-iingay na sila. Kaya pinatupad ni Duterte to kasi siya mismo may sakit siya na nakuha through smoking. Yung sakit na yon yung tinatawag na Buerger's disease. So that's why sabi niya walang smoking zone, balang araw buong Pilipinas na to. So kaya niya inano ang no smoking or the smoking ban. So sabi niya, I will not allow smoking because you pass cancer to the people who do not want it. Kasi 'di ba, hindi naman lahat naninigarilyo. Kung meron naman silang makakatabi na naninigarilyo, sila nga yung tinatawag na second hand smoker, mas malaki nga ang chance kasi nila na makakakuha ng sakit. Kasi nga, nai-inhale nila. Yung smoker, nabubuga naman nila. Okay. Although, ini-inhale nila, papasok sa baga nila, tapos yung buga nila, nai-inhale naman din ng second hand smoke. Diba? Yon. So, yon ang inano ni Duterte. The tough talking president said. Yan, sabi niya, balang araw buong Pilipinas na magkakaroon na ng Buerger's disease. So, yan. Ano yan actually, nung July 23 din, 2017. Ayan, to be exact. At tinawag yan EO, ayan, EO 23, ibig sabihin, Executive Order Number 26, signed by May 16, 2017. Ayan. EO yan. Tapos, inanuhan yan nung May 16. Tapos, ipinatupad nga siya noong June 23, 2000. Ayun, after 30 days kasi, or after 3 months, May, June, July, ayan, June 2017, naging na yan, smoking ban sa buong Pilipinas. Okay? So, sabi, banned, number 1, smoking in public places or vehicle. Tapos, number 2, allowing others to smoke in public places or vehicles. Selling tobacco products within 100 meters of school or places frequented by minors. The number 4, distributing promo materials for tobacco within 100 meters of schools. The number 5, selling tobacco to minors or tolerating their smoking. And number 6, advertising any tobacco products except if sold in stores. So, yan yung mga lahat na pinagbabawal under
EO26. Ayan. And yung requirements for DSA or designated smoking areas, number 1, must not be located in schools, elevators, stairwells, public and private hospitals and clinics, areas with fire hazards and food preparation areas. Naaral na rin natin yan kanina. So, dapat yan yung mga may DSA. Must have a non-smoking buffer zone or an area between the DSA and smoke-free area. DSA stands for Designated Smoking Areas. Next, must be more than 10 meters away from entrances, exits, and air ducts. Ayan, kailangan 10 meters away. Simula dun sa entrance, pati sa paglabas, pagpasok. Ayan. Next, must be more than 10 square meters and less than 20% of total floor area in buildings. Ayan. So, kailangan may 10 square meters. Next, must not allow minors to enter. Next, must have a clear signs labeling it a smoking zone as well as graphic warnings against tobacco use. So, lahat naman yan, parang ni-review na lang natin. Lahat kailangan legible, visible, yung mga signs na yan, and warnings or graphic warnings against tobacco use. Okay, so tandaan niyo po yan, ha. Kaya yung nationwide smoking ban under EO26. Okay, pinirmahan yan, ipinasa yan sa Kongreso noong May 16, 2017, and na-aprobahan niya noong June 23, 2017. And eto, papanood ko sa inyo yung video. Wait lang, wait lang, bakit ayaw umandar? Why? Oh, why? Anyway, sige, i-ano ko na lang mamaya ulit. Okay, so, ito yung mga dapat yung tandaan sa no smoking ban. Bawal ang paninigarilyo sa mga paaralan, hospital. Paulit-ulit na yan, ha? Hospital, sa elevators, mga hagdanan ng building, fire hazards, sa mga lugar ng gusali, medical ng mga building, at maging sa mga lugar kung saan hinahanda ang mga pagkain o food preparation zones. Ang penalty, ito na yung sinasabi ko sa inyo, ang penalty ay nasa 500 to 10,000 sa mga lalabag sa batas na ito. At sa mga nagbebenta ng sigarilyo sa mga menor de edad ay magmumulta ng 5,000 pagkakulong ng hanggang sa 30 na araw o pagkatanggal ng business license at permits. Ayan, under Executive Order number 26 according to Duterte. Okay, linawin ko lang yung penalty. Yung 500 to 1,000, ayan yung first penalty. Pag nahulihan kayo na naninigarilyo kung saan-saan, ayan, ano yan? First offense or first penalty, 500 to 1,000. Next, 1,000 to 2,000, second offensement penalty yon. Then, third offensement, 5,000 to 10,000 plus kulong ng 30 days. Yun po yun. Ayan, kaya nga sabi, ang penalty ay nasa 500 to 10,000 sa mga lalabag na batas na ito. So, yung third offensement, 5,000 to 10,000, tapos may pagkakulong pa na 30 days. Alam ko nga 3 years ata to. Ayan, so ayan po yun. Okay, so sana naman may natutunan kayo dito sa Tobacco Regulation Act na to, at wag nyo nang balakin pa na manigarilyo kayo dahil sa dami ng warning signs at sa dami ng sakit na makukuha nyo dito sa paninigarilyo, walang mabuting dulot, 'di ba? So sana
makatulong din sa mga mahal nyo sa buhay na i-share nyo kung ano yung mga hindi maganda sa paninigarilyo. Okay po? So, that's all. Ulitin ko lang yung inyong assignment, yung activity na poster making. Ilalagay sa bond paper or Oslo or sketchpad. Picturean ha, yung while doing your activity and after the finished product, after your work, after that activity. Okay po? So, don't let tobacco take your breath away. Dahil yan talaga yung papatay sa inyo, or baka kung gusto nyong humaba ang buhay ninyo, iwasan ang sigarilyo. Choose health, not tobacco. Okay po? So, yan. That's Make It Work. National Tobacco Control Act. Okay po? Again, Tobacco Regulation Act of 2003 or RA 9211. Okay, that's all for today. Thank you and God bless us all.